good evening. Welcome back sa ating channel na Isa Truck. Kung naalala nyo, meron tayong nilip pullings dito na isang leaf kasi nga nag-produce siya ng kakaibang traits. At yung tip sa akin dati ni Sir Alvin, napopropagate daw yun dun sa leaf pullings, no? Pag nag-mutate yung isang leaf, pwede mo daw i-try na i-pull yun tapos itanim. So hindi pa naman siya tumubo ng malaki agad kasi leaf pullings nga, di ba? Pero ang good news, ito siya tinanim, di ba, na nakaraan na video natin to. Pero kung hindi nyo pa napapanood, huwag nyo napanood. Ito lang yan. Yan dito yung leaf pullings. At nakwento ko sa wife ko na nabenta ko na lahat ng X-Spider. Sabi ko, hinaya nga ako kasi may mga tumubo sa may tumubo sa X-Spider na mga unique yung traits, no, na hindi pang spider yung yung traits. Usual na spider kasi ganyan. Pero may tumubo dito. Ito. Kaiba siya. Ang maiksi, but dentate yung niya. Parang hindi naman micro dentate lang ng konti. Ang hinala ko, baka maging ganito rin siya kapag tumagal. No, pero sabi na, hindi mo pa pwedeng kuha ng isang leaf pulling siya. Sabi ko, wag na, kaya kasi nabawasan nabayaran na nila. Kaya hindi na natin babawasan pa. So yan na natin, kahit na talagang natitempt talaga ako kumuha ng isang leaf tool. So ayan na natin. So, meron na naman tayong naitabi na pinaalam natin na kukunin natin na isang tumpok na maliliit. Ngayon na lang, doon na tayo umasa na magkaroon din doon. So ito yung ating nilip pullings nung nakaraan. Nalaman ko na successful na dahil nung binuklat-buklat ko to, meron nang nakalitaw na isang leaf, which is ayan. So hindi pa to 100% na magtutuloy kung matutunaw. Kaya pagka ganyan, huwag nyo gagawin yung ginawa ko na pinapailaman ko agad. Hayaan nyo lang, kasi minsan pag pinakailaman nyo, doon pa siya nag-uumpisang magtampo o matuyo or mabulok. So ayan nyo lang na ganyan. So ayan, so dito naman sa mga microdent, red microdent, may bibili mamaya yata o bukas, hindi ko alam. Bibili niya yung maliit kasi yung malaki medyo mahal. Anyway, hindi pa balo to, nagugutom na ako. So ayun yung update sa leaf pullings natin. At eto pala, no, nagpropagate ako. Tip ko lang dyan sa mga bago. Parang hindi sa inyo ituro to, pero eto tuturo ko sa inyo. Pagka may dumadating at may nakikita kayong pabulok na rhizome sa likuran, tinatanggal ko yon kasi para hindi madama yung buong rhizome, buong halaman na mabulok. So tinatanggal ko yon, siguro kumukuha ako ng konti. Example tayo para makita nyo. Kuha tayo ng kasi mahaba pa yung oras at least tigdagan natin. So hindi tayo kukuha doon, bed na yun kuha tayo dito sa mga marami. So tulad na ng limbawa yung ARPC kasi wala masyadong napansin na ito. So paramihin natin siya. So umpisa walang napansin ng mga plants na ganito, pero pagka nakita nila yung ganda, so na sila magkaka-interest. So ganito, pagdating sa inyo minsan may mga ganyan na mga part ng rhizome, yung may mga itim. So ang ginagawa ko dyan, nililinis ko yung itim, tinatanggal ko yung itim, tapos kukuha ako ng dulo na rhizome, tapos ayun ang itatanim ko, no? So tulad na ito, ito. Sa red moon trap, kumuha ako doon sa dulo. So malinis na tong rhizome na to, ibig sabihin safe na siya sa pagkabulok. At kung sakaling mabubulok nga yung bulok na side nung ito, kung mabubulok nga siya, hindi nadama yung mother plant mo. At kung papalaring ka ayan, magkakaroon ka pa ng extra propagation.
di ba? Nakikita nyo ba? Nagkaroon pa ako ng extra propagation ng red moon trap. At ang maganda doon, ang good news pa doon, maaring hindi lang isang plantlet yan, maaring 2, 3 or more. At isa pang maganda doon, mas mabilis siyang lumaki. Kasi galing siya sa rhizome. So ayun yung mga advantage ng paglilinis ng rhizome sa umpisa. Hindi mabubulok, tapos noon may extra propagation ka pa rin. So sa other topic, isa rin yon sa paraan para ma-skip mo yung dormancy. Yun na yun. So kung gusto nyo pa ng information about sa pag-skip ng dormancy, no, kasi pag hindi nyo ginawa yun, ang mangyayari, babagal yung paglaki niya, tapos hintay kayo ng ilang panahon para magising uli yung plants. So kasi ang dormancy, isang paraan yan para makatulog or makapagpahinga yung plant. Mag-store siya ng energy sa rhizome niya. So sa time ng dormancy, hindi siya masyadong nagpo-photosynthesis at hindi rin siya nakikinabang masyado sa kahit anong ilagay niya na fertilizer sa kanya. Kasi parang tulog siya, nag-hibernate na, kumbaga sa hayop. Kasi sa ibang bansa, di ba, may winter. So yun, preparation nila yan or ayun yung reaction nila sa pagka-winter. So ibalik ko muna itong air PC. Hindi ko maitan na maayos, nakakabo ko siya. So wait lang. Tinanim na natin. Kasi ang maganda pag tinatanim nyo, dapat hindi masyadong maluag yung ilalim. Medyo gawin yung firm. Huwag naman sobrang tigas, pero firm lang enough para ma-hold yung plant in place. Kasi kung masyadong loose pag umaraw, tutuyo siya agad kasi nga wala siyang contact sa medium. Pangalawa, pag hinangin, uproot yan, teggy within several hours yung plants nyo pag nainitan or less, depende sa init at lakas ng hangin. So ayun, no, yung rin pag propagate, ginagawa rin natin yan para ma-save mo yung plant mo kung sakaling may sakit. So propagate ka, like for example yung saan ba yan? Green joke ito. Yung malaking BFT to nung dumating sa akin, tapos puro siya, may sakit yung mga niya, rhizome, pati yung leaf niya. So sabi ko, hopeless na talaga to. Green joke ka talaga. So ang ginawa ko, yung malaking plant hinati ko sa mga 3 or 4. Tapos tinanim ko siya. Namatay yung main plant. Tapos nabuhay yung propagation ko, pati yung iba. Ayun na sila. At pag titignan nyo, wala na sign ng sakit, normal na. So ayun, mahalaga rin na ginagawa nyo yun kasi hindi nyo maiwasan may mga sakit na hindi nyo ma-rule out kung dahil ba sa peste, fungus, bacteria, virus. Yung virus yung pinakamahirap kasi halos wala ka na magagawa, kundi nga propagation na lang. So ayan yung isa sa mga dahilan kung bakit ako bilang nagpo-propagate. No, minsan gusto mong paramihan, minsan gusto mo i-save. So ayun yung dahilan. So ayun, no? Yun naman sa iba na ayaw mag-propagate, okay lang rin yun. Kasi pag hindi nyo pin-propagate, dire-diretso yung paglaki ng halaman. Ang ginagawa na lang ng halaman dahil sobra-sobra na yung kanyang na-store na energy sa rhizome, nagpo-produce na lang siya ng mga plantlets ng sarili niya. Ayaw mo ko i-propagate kasi nagpo-produce ako ng sarili kong plantlets. Ayun, tulad na ito, nag-produce siya ng 2 plantlets without intervention ng kanyang tagapag-alaga. At ang maganda nun, hindi mo na kailangan gupitin yung rhizome. Kusang na-detach yung plantlets doon sa plant sa pamamagitan ng nagdedecay yung old rhizome, naiiwan yung mga bagong mga plantlets. So ayun ang kwento ni Breezer. So minsan naman kapag halimbawa, kararating lang sa inyo ng plant, no? Tapos dumating sa inyo, ilang piraso na lang yung rhizome na natira dahil sa tagal ng shipping o kaya dahil ang nabili nyong plants dormant, tapos dumating sa inyo, maliit pa, dormant na.
So ganito yung kwento naman itong mga halaman dito ng mga mahal. Hindi ko naman siya minili, kundi swap, at aware ako na ganito kaliliit yung mga matatanggap ko. At I'm more than happy na sa deal na to, kasi alam nyo kung bakit. Dito pa lang sa isang BFT na to, sulit na ako dyan. Kasi ang wine mouth, isa yan sa pinaka precious or mahal na cultivar. Although para sa akin ano to kumbaga overrated, kumbaga yung ano lang, masyadong na-hype lang yung mga tao sa cultivar na to. Kasi sabi nga normal traps lang naman to, pero ang daming may gustong magkaroon. No, kasi tingnan nyo, parang green cultivar, pero ang sikreto niya, once na ma-establish siya at lumaki, tulad na lang halimbawa nito, parang ganito lang yan ito, dati ganito siya, di ba? Sunrise, green. Kapag tumagal na siya, nalaalagaan mo, nagiging kulay red na siya, nagmumukhang wine or kulay ng wine siya. So itong sunrise, green talaga to, na red yung traps. Pero pagka tumagal, tingnan nyo yung nagiging kulay nila. Ganyan. So itong wine mouth, para tong towering giant na green, pero pagka tumagal, nagiging red. No? Parang ganito rin, no? UK Solas, green yan, ganyan yan. Pero pag napatagal mo, tingnan nyo to. Di ba? Parang wine mouth ng Pilipinas to. So, di ba? So minsan may mga bagong cultivar, sobrang taas ng presyo kasi nga ang ganda talaga sa totoo lang, at worth it talaga pag nakita mo yung picture na ito na napakaganda ng wine mouth. Pero hindi natin alam, no, kaya rin natin mag-produce noon. Kaya lang, ayun nga, dahil bagbago lang tayo sa hobby, nakakasabay tayo sa yung hype nung panahon at nung mga demand sa market at sa community. Ayan. Kaya kung ako sa inyo, no, kung talagang may budget kayo, bumili nyo na. Pero kung wala kayong budget para doon, tulad ng ginawa ko, hindi talaga ako makabili, di wala akong magagawa. Hinintay ko na lang na magkaroon dito sa Pilipinas at merong willing na magbenta ng doon sa presyo ko, o kaya willing makipag-trade. At eto nga, nagkaroon na ako. No, nagkaroon na ako ng wine mouth. No? At hopefully maging successful rin tong propagation ng Rosabella natin, kasi wala na yung Rosabella natin Tapos yung mga ibang order ko sa abroad, no, ginancel ko kasi nakakuha na ako dun sa ka-trade ko. Ayan, may crispy sana ako, wine mouth, lunatic fringe, whale. Ito yellow white. Ito mas excited ako dito kaysa sa wine mouth. Yellow white yung kulay niya. So medyo yellow siya na BFT. Ang ganda niya. Tapos space, ayan, marami rin may gusto dito sa space. Maraming umaawit pero wala pa akong pang-out. Double trouble, maliit pa lang, meron ng traits, kaya maganda rin to. And Pacman. Yan, Pacman medyo precious rin to. So yun lang muna. At siguro mamaya pag may pwede akong i-share sa inyo na mga pangyayari dito sa growing area, ayan, i-share ko na uli sa inyo. So naghahapit ako ngayon ng mga upload. Alam nyo kung bakit? Mabibisi na naman ako kasi may tinawagan na naman ako ng office at may turo na naman tayo. At ang turo natin, saan pa nga ba? Ito na yata ang trend ngayon. Ang turo namin ngayon ay sa loob na naman, no? Pero ibang city, no? Kasi ngayon ito yung so para aware din kayo. Ang government natin, no, kasama yung TESDA, nagbibigay siya ng mga libreng training sa lahat. Pero mainly sa siyempre mga Filipino citizens. Pero marami rin mga foreigner na nagtitraining sa TESDA. So bakit mamahalaga yung training sa TESDA? Hindi dahil sa sobrang galing ng mga training doon, kundi yung certificate, no, kumbaga kinikilala yon, no, dito locally and pati na rin sa abroad. So pag certified ka ng TESDA, isa yun sa mga requirements para makapag-work ka sa kanila. So
mabalik tayo dun sa ano. So, bakit sa loob ng kulungan pa kayo tayo nagtuturo? Hindi na lang, bawa sa labas, parang mas komportable magturo sa labas. Sa totoo lang, totoo yun. Mas komportable magturo sa labas ng kulungan kaysa sa loob. Pero hindi siya yun, komportable na dahil mga ano yun, person deprived of liberty o PDL, no? Kundi ano naman kumbaga behave naman halos lahat ng mga naging ano ko. Syempre behave sila, kasama namin yung mga jail officer. Pero ang ibig sabihin ko, hindi naman ganoon ka delikado sa loob. Nakapanood lang tayo ng mga movie kasi ni Fernando po, kaya tayo medyo takot talaga sa loob ng kulungan, no? At syempre, makulungan 'yan. No, ibig sabihin yung mga tao nandiyan, yung mga kumbaga naakusahan or tumatanggap ng kanilang hatol dahil sa kanilang mga ginawa, ganun. So, anong nangyari ganito? Dahil walang gusto mag-training sa labas. As in, meron naman pero hindi sapat yung dami nila. Mas maraming willing sa loob ng kulungan, no? So, dahil wala silang masyadong activities doon, so napakalaking bagay na makapag-training sila habang sila naghihintay ng kanilang mga panahon doon sa loob, no, para magamit nila sa pagtulong sa kanilang family pagkalabas nila. At nakakatuwa rin talaga magturo sa loob. Alam niyo kung bakit? Walang nalilate, no? Perfect attendance lagi. Biro lang. So ayan. So ayan, mabibisi na naman tayo, kaya kung ako sa inyo, bago pa tayo mabisi, no? Ayan. Kung may mga personal order kayo na gusto niyo ako talaga yung mag-asikaso, PM nyo na lang ako na ako yung mag-asikaso, tapos para maihanda natin. Kasi okay rin naman si Mrs. Alam din naman niya. Kaya lang yung mga pagdating sa freebies, ayan, no? Ayan, i-inform na lang natin na maglagay. So ayan. At ayun lang muna siguro, at masyado siguro mahaba na naman itong video natin. So yun lang muna. God bless and bye bye.